Manalangin walang humpay, samantalang hinihintay si Jesus na buong mahal. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinhagang ito. Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit, ang matatalino'y nagdala ng langis, bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ng dating ang lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit ng hating gabi na'y may sumigaw, "Narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo." Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, "Bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan eh. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat." Tugon ng matatalino, "Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo." Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. "Panginoon, papasukin po ninyo kami," sigaw nila. Ngunit tumugon siya, "Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilia. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, mga nasa tahanan at nasa abroad na nagsisimba via online. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Isang maulan at malamig na umaga po, no? Nabasa ba kayo? Nanay, nabasa, no? Huwag ka sa electric pan ha, baka magkasakit, Opo. Yan. Narinig natin sa ating ebanghelyo ang talinhaga ng 10 dalaga na ginamit ni Jesus para ituro kung paano makapupunta sa kaharian ng Diyos o kung paano makapupunta sa langit. Pakitanong mo nga yung katabi mo muna, gusto mo bang pumunta sa langit? Gusto ba? Kasi mahirap eh. Mauna nang tanungin natin kasi kung hindi naman gusto, pwede ka nang matulog. No? Hindi ito para sa iyo, di ba? Yung mga gusto, makinig. No? Pinasimple ni Jesus ang aral
sa pamamagitan ng paggamit ng mga simbolismo o imahe. Di ba ganyan si Jesus, magaling gumawa ng aral gamit ang mga imahe o image. Mayroong 5 imahe. Nababalikan natin ang nabanggit ni Jesus sa talinhaga. 5. Una ay ang 10 dalaga. Sabihin nyo nga. 5, matatalino. 5, hangal. Ang 10 dalagang ito ay sumisimbolo sa mga tao. Sa atin. Sa'yo. Ikaw nang bahala kung saan ka nabibilang. Sa matalino o sa hangal. Ikaw nang bahala. Ikaw makakasagot nun, hindi ako. Maliwanag? Pangalawang simbolo o pangalawang imahe, ang ilaw ng lampara. Pakiulit. Ano yung una? Pangalawa, ito ay sumisimbolo sa liwanag. Liwanag na hatid ng tao sa mundo. Ano pa ba ang liwanag na dulot ng tao sa mundo? Maaring kabutihan. Ano pa? Pagbibigayan. Pasensya. Ano pa? Kapatawaran. Ano pa? Ba't parang ako lang lahat? Salita kayo. Ano? Pagpapakumbaba, pag-ibig, trabaho. Yan, nagbibigay liwanag ang trabaho. Kasi kung walang trabaho, madilim ang buhay. Ha? Tandaan, di ba? O, ano pa? Pag-aaral. Yan, nagbibigay liwanag yan sa mundo. Ha? Kaya magandang tingnan, ano ang liwanag na hatid mo sa mundo? Hello? Wala kayong masagot no? Ewan ko, may liwanag ba kayo? Ha? May liwanag pa ba? Oh, may katabi mo, nakapikit na, madilim na ang niya. Paano ba yan kakaliwanag? Ha? Pangalawang simbolismo, ang ilaw ng lampara. Sumisimbolo sa liwanag na hatid ng tao sa mundo. Pangatlong simbolo ay ang langis. Ulitin. Ano yung pangalawa? Una. Pangatlo. Ito yung sumisimbolo sa nagpapaningas sa ilaw mula sa lampara. Tama? Iilaw ba ang lampara kung walang langis? Yun yung nagpapaningas. Gaya ng pananampalataya, nagpapaningas sa kapatawaran. Diba? Yung kapatawaran, ilaw yan. No ba? Pag walang pagpapatawad sa pamilya, ang dilim ng pamilya. Pero, para mapanatili ang liwanag ng kapatawaran, kailangan may pananampalataya. Yun yung langis. Pag walang pananampalataya, ang hirap magpatawad. Yun yung iba Meron ng pananampalataya, simba na ng simba, hirap pa magpatawad. Di lalo na kung hindi nagsisimba. Hindi ba? O, ano pa? Pag-ibig. No? Sabi natin kanina, pag-ibig yan. Nagpapaningas ang pag-ibig sa pasensya. Yung pasensya, maganda yan. Pag may pasensya, may pag-uunawaan, magandang samahan. Maliwanag ang samahan. 'Di ba? Pero, kailangan may nagpapaningas doon. Ano yon? Pag-ibig. Pag walang pag-ibig, ang hirap magpasensya. Tama? Yan. Oh. Ano pa? Pag-asa. Oh, yan, pag-asa. Ang pag-asa nagpapaningas sa pagsusumikap. O ang pag-asa ay pwedeng nagpapaningas sa trabaho. 'Di ba? Abay, ang hirap magtrabaho lalo pa lakas ng ulan. Sasabi mo, wag na akong papasok. Muulan naman Lulusog na naman ako sa baha. Pero kung meron kang pag-asa, hindi para sa kinabukasan ko to. Hindi pambili ng gamot ng tatay ko to. Kaya kahit baha, kahit malamig ang panahon, masarap humiga, papasok
magtatrabaho. Minsan naman talaga, nakakapundi at nakakatuyo kapag walang nagpapaningas. Tama ba? 'Di ba? Yung sabi natin, no, ng mga ilaw, yung mga ilaw na yan, kailangan may nagpapaningas yan. Pag walang nagpapaningas, hindi mo yan mapapanatiling may liwanag. Kaya kahit sabi mong ang pag-aaral ay nagbibigay liwanag, kung walang nagpapaningas sa pag-aaral, mahirap mag-aral. 'Di ba? Oh. Yung pag-aaral, pag hindi yan pinapaningas ng pangarap, ang hirap mag-aral. 'Di ba? Kasi ang hirap. Itong mga teacher, ang daming assignment. Pero kung dahil may pangarap ako, kaya kahit magpuyat ako, kahit umuulan, papasok ako. Buti na lang sinabi na walang pasok, 'di ba? O nakalusot ang mga mag-e-exam, no? Pero ganun 'yun, 'di ba? Kaya nga kahit may pag-ibig, kung walang nagpapaningas sa pag-ibig, ang hirap panatilihin ang liwanag ng pag-ibig. Pangatlong simbolo, langis. Pang-apat na simbolo o imahe, ang lalaking ikakasal. Ano yung pang-apat? Pangatlo, pangalawa, una, very good, no? Ang lalaking ikakasal ay sinisimbolo ni Jesus. Si Jesus na ating hinihintay. Siya ang paparating na magdadala sa atin sa langit. Langit. At panglima na imahe o simbolo ay ang kasalan. Sabi nyo nga. Pang-apat. Pangatlo. Pangalawa. Una. Ang kasalan ay sumisimbolo sa kaharian ng Diyos o langit. Ang lugar na nais nating marating. Lahat ng simbolong ito ang maghahatid sa atin sa langit. Pero kailangan natin maging matalino. Tanging ang handa, ang nagdala ng dagdag na langis, ang nagpapaningas sa ating liwanag na magdadala sa atin sa kaharian o kasalan. Dahil ang mga napundi o ang mga hangal na nawalan ng liwanag, hindi na nagliliwanag, namatay ang liwanag, hindi papapasukin sa langit. Kaya nga, hindi pwedeng hingin ng langis ng iba. Hindi pwede. Bakit? Dapat may sarili kang langis. Gaya ng hindi mo pwedeng hingin ang sipag. Hindi mo pwedeng hingin ang pananampalataya. Hindi mo pwedeng hingin ang pag-ibig ng iba. Kailangan meron kang sariling langis. Kaya nga tayo no? Ang galing natin yung, sige, isimba mo na lang ako. Pagdasal mo na lang ako. Birthday ko ngayon Sa totoo lang, pwede naman ipagdasal. Pero hindi mo pwedeng hingin ang pananampalataya ng iba. Siya ang dapat may pananampalataya. Gaya ng pag-aaral, hindi mo naman pwedeng sabihin, sige, ikaw na lang pumasok. Ipasok mo ako. Pwede ba yun? Papasa ka ba kapag yung nanay mo ang pumasok para sa'yo? Hello? Marami sa ating ganyan. Yung mga nanay, sila yung gumagawa ng project. Hello, mga nanay. Diba? Yung nanay ang gagawa ng assignment. Hello? Pwede ba yun? Hello? Ba't ginagawa nyo? Sa totoo lang, hindi dapat ganun. Pinilit mo lang, okay, nagawa mo, okay, may grade, pero natuto bang anak mo? Sino nagkaroon ng pinag-aralan? Sinong natutong magsumikap? Sinong nagpuyat? Sinong nagtiyaga? Sinong gagraduate? Diba? Diba ang gulo nyo?
'Di ba? Kaya pala, yung nanay ang posturang-postura sa graduation. 'Di ba? Pansin nyo? 'Di ba? Pag graduation, no? Talaga yung nanay, ganda-ganda. Bakit? Siya yung nagpuyat eh. Siya yung nag-aral eh. 'Di ba? Yung anak, wala lang. Kasi may ganun. Ganun tayo. Hinihingi ang langis ng iba. Pero sa totoo, hindi mo pwedeng gawin yon. Dapat meron kang sariling langis na nagpapaningas sa sarili mong liwanag. Father, may pag-ibig naman ako. Bakit hindi ko magawang maging mabuti? Napapansin niyo ba 'yon? 'Di ba? Mahal ko naman 'yung asawa ko, pero bakit hindi ko magawang maging mabuti? Siguro kasi ang iyong langis ay may tubig. Ibig sabihin, hindi puro. May bahid. Di ba ang langis? Kapag may tubig, kapag nainitan, ano nangyayari? Pumuputok. Di ba, Timonang? Pag magpiprito ka, di ba? Pag binuhos mo sa mantik yung tatalsik. Pumuputok. Ay, hindi puro. Hinaluan ng tubig sa palengke. Yan ang nangyayari kapag ang pag-ibig hindi puro. Pumuputok. Sumasabog. May pag-ibig pero hindi puro. Galing, no? Ang galing ng simbolo. Kaya hindi mo agad nakukuha ng madali ang langit. Hindi makakapasok ng madali sa langit. Dahil ang tanging nakatatagal o nakapagpapanatili lang ng liwanag ang siyang makakapasok sa kaharian. Ngayong araw na ito, ginugunita natin si San Agustin. Si San Agustin ay anak ni Santa Monica na pinagdiwang natin kahapon. Siya yung naging dulot ng sakit ng ulo at puso ni Santa Monica dahil sa kanyang immoral na pamumuhay. Minsan naghasik ng dilim itong si San Agustin. Ngunit, nang mabuksan ang Biblia, alam nyo, simple lang ang naging conversion ni San Agustin. Kaya favorite ko tong santo na to eh. No, simple lang. No, yung dating immoral buhay niya, pasaway siya, no? Meron lang batang nagdaan at kumakanta. Sabi sa kanta ng bata, buksan, basahin, buksan mo, basahin, paulit-ulit. Alam mo, binuksan ni San Agustin ang Biblia. At nang mabuksan niya to, nagsimula siyang magliwanag. Nagsimula siyang magbago. Ang simple ng kwento, no? Kaya pala, ang bawat isa sa atin, pwedeng maging hangal, pero pwedeng mabuksan at maging matalino. Pwede kang naghahasik ng dilim ngayon, pero pwedeng mabuksan at magbigay liwanag. Yun naman ang mahalaga. May conversion, may pagbabago. Mula sa hangal, dapat nagiging matalino. Mga kapatid, ang langit ay parang isang kasalan. Hindi mo alam kung kailan mangyayari. Tama ba? Di ba ganon? Di mo naman alam kung kailan ka ikakasal eh. Di mo alam kung anong edad ka. Kahit kasal ka na. Eh wala ka naman jowa. Wala naman nagpo-propose sa'yo. Paano? Di ba? Di mo alam. Di mo alam kailan mangyayari. Pero, pinaghahandaan. Mahirap marating, pero kayang pagsumikapan. At higit sa lahat, bukas sa lahat, na kayang panatilihin ang liwanag na naibibigay sa sanlibutan. Amen? Amen.